Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is magbibigay po tayo ng part 2 doon sa ating napag-usapan kay Sofronio Vasquez pa rin kasi from time to time is nagbibigay tayo ng ating update. Ano ba ang mga ganap or mga activities ni Sofronio Vasquez sa kanyang pamamalagi dito sa ating bansa. So ngayon ay part 2 doon sa day 6 ni Sofronio Vasquez. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At inihatid po ng ating YouTube channel ang pinakasariwa, mga bago at presko na kaganapan sa buhay ni Sofronio Vasquez dito sa ating bansa. So ngayon mga kapolitika is day 6 na po ni Sofronio. And then doon sa ating previous na video ay napag-usapan natin yung na-feature siya sa isang magazine. And then nakipag-meet up siya, interview dito kay Corina Sanchez. And then andito rin po siya sa ABS-CBN. And today po is ating pag-uusapan yung part 2 na ganap ni Sofronio Vasquez at yung kanyang pinaka-latest na update, which is na-feature si Sofronio Vasquez dito sa vlog ni Vice Ganda sa YouTube. So, I think kumain po sila dito sa isang restaurant sa Quezon City. Base dito sa sinabi ni Vice Ganda. And at the same time po ay nakipag-meet rin po itong si Karen Davila dito kay Sofronio. I think na i-feature rin Karen Davila itong si Sofronio dito sa kanyang YouTube vlog. So abangan po natin yan sa mga susunod na araw kasi base dito sa location mga kapolitika kasi nagpupunta rin po kami dito sa location na ipinakita ni Sofronio Vasquez kasama itong si Karen Davila, and I think nasa UP po sila today. Okay, so abangan po natin sa mga vlog ni Karen Davila sa susunod na araw kasi I think i-feature niya rin po itong si Sofronio Vasquez. So yun po ang mga ganap today, but magbibigay lang po tayo ng reaction mga kapolitika dito kasi I think na worth it na bigyan natin ng opinion at ng ating reaksyon. Ano ba yung ating masasabi dito sa pag-uusap nila Vice Ganda at itong si Sofronio Vasquez, which is nga natakil nila itong success. Okay, so dito ay napag-usapan nila yung natatalakay doon sa ating mga previous video, yung tinatawag na success or yung journey ni Sofronio Vasquez dito sa The Voice. At ang sabi dito ni Vice Ganda, nagustuhan ko yung sinabi niya mga kapolitika na ang wala daw pong elevator sa success. You need to use the stairs, which I believe na totoo and I agree dito sa kanyang sinabi. At ang magiging reaction ko ay siguro kung ikaw ay isang mahirap na tao ay talagang dumaan ka muna doon sa bottom. Mag-start ka talaga from zero. Not unless ikaw ay isang anak mayaman or anak ng kilalang personalidad, kasi alam naman natin itong si Vice Ganda na dumaan rin po siya sa hirap at nag-audition siya kahit saan sa ang mga programa mga kapolitika until na makilala ang isang Vice Ganda. Okay, but kung ikukumpara mo kasi doon sa mga privileged na tao or yung mga mayaman or anak ng politiko, anak ng kilalang artista, so may bentahe sila or may advantage sila. So ibig sabihin kung ikaw ay anak ng isang artista ay agad-agad na makikilala ka ng mga tao dahil doon sa legacy ng iyong parents or yung tao or personality na kung saan ay kilala bilang isang public figure. But kung ikaw naman ay isang simpleng tao lang or yung galing sa yung simpleng mamamayan lang mga kapolitika, ikaw po talaga ay undergo or mag-start ka doon sa pinakababa, pinaka-bottom, which ito yung naging nagustuhan ko dito sa interview nila, pag-uusap, yung casual na pag-uusap ni na Vice Ganda at ni Sofronio Vasquez dito sa kanyang vlog dito sa YouTube. So panonoorin lang po natin yung clip ng kanilang pag-uusap kasi sobrang haba po. So chinap-chap na lang po natin. But ito po yung update ngayon nga, and na-feature itong si Sofronio Vasquez dito sa vlog ni Vice Ganda. Here comes Grand Race Back. Lahat pinaglaban. Andun na ako. Ako yung last na tanggal bago mag-grand finals. Grabe. Parang almost there always. Almost there. Kaya sabi ko, bakit kaya? Laban lang ako. Laban pa rin. Grabe yung pasensya. Grabe. Masakit yun yung mga Sakit. naranasan mo. Pero grabe yung pasensya. Ganun yun. Hindi yung mainipin kayo. Na yung mga bata ko, yung mainipin. Isang tapilok lang, isang frustrated agad, ayaw na agad, mag-iiba na agad, mawawala na ng gana, hindi na
Ganun yun. Kailangan may pasensya kayo. Mga balat mo. Huwag hindi ka galit. Kinaway yung mga bata, inaano ba nila? Hindi, pero sa totoong buhay, ganun kasi talaga yun. Diba? Yeah, valid na masaktan tayo, diba? Pero hindi pwedeng pang isang sakit lang tayo. Hindi pwedeng pang isang heartbreak, pang isang frustration, tapos suko na tayo. Hindi ganun ang life. Yeah. Kailangan patuloy siyang laban. Yeah. Patuloy siyang laban. Tingin mo kung nainip to, sa palagay nyo, nakapagdiwang ang buong Pilipinas nung nanalo siya. Kung nainip siya, kumakain ba tayo ngayon? Hindi. Buti hindi siya nainip. Diba? God's timing is the best timing. Pero always mo siyang tinatanong, Lord, lahat naman ginawa ko. Bakit hindi? Okay lang. Oo, tama lang yung magtatanong ka sa kanya. Kumbaga, kukulitin mo rin siya na, bigay mo naman, isa lang para, kumbaga, ma-fulfill mo lang ba? Kailangan tanggapin mo yon, yakapin mo yung oras niya, tapos antayin mo lang yon. Kailangan mo antayin kahit gaano katagal matuto kang mag-antay. Yeah. Nasaan na yung mango shake ko? Kanina pa ko mo, hindi ko na rin yung maantay. Kala ko ba kailangan ng patience? Yung gano'n. Kala ko dati nagpunta ka sa Amerika para talaga mag-The Voice. Hindi pala. Hindi, ate. Para makipagsapalaran sa anumang paraan na available. Kasi nawala na nga ako ng konting pag-asa. Kumbaga, tama yun, tao lang tayo eh. Kumbaga, nangarap ako ng nangarap, pero parang hindi. So, after ng tawag ng tanghalan, in-embrace pa rin ako ng showtime na trabaho ka dito kasi gusto ko pa rin part ako ng music, ganon. So, naging vocal coach ako, lahat ng mga naging champion din na sa mga susunod na season. Hindi ako naging vocal coach na technical. Nagiging, ano lang ako ba na, ganito yung formula na ginamit ko, pero Mentor. baka maging maganda, gano'n. Ayun, medyo naglaylo din, tapos nagka-pandemic. Sabi ko, mukhang kailangan ko na mag-abroad talaga. At saka syempre sa di ba kasabi nga nila that there is no elevator to success, you have to take the stairs. Yeah. Di ba? Kaya yung mga sunerteng nakapag-elevator nandun agad, naku, pangalagaan nyo yan dahil Salamat hindi sa mo alam pagkakataon. ang totoong daloy ng ganitong estado, sitwasyon sa ganitong industriya, mawawala at mawawala sa inyo. Diba? Pag nalaman niyo yung istorya nila, mas tataas ang respeto niyo sa kanila. Hindi ito isang Grabe. pitik lang. So mga kapolitika, yun po ang clip or kabahagi ng pag-uusap ni na Vice Ganda at ni Sofronio Vasquez dito sa kanyang YouTube channel. So agree po talaga ako dito sa kanyang sinabi na kung saan ang buhay minsan ay hindi lang po isang try lang. Talagang it is a continuous process na kung saan pag natalo ka sa isang beses ay titigil ka na. Hindi po ganun ang buhay. So it is a continuous process and kinakailangan na matuto po tayo na mag-try at hindi po susuko para sa ating pangarap. And of course, yung tulong po ng ating Panginoon. Ano ang inyong maging reaction dito mga kapolitika sa na-feature natin or dito sa video ni na Vice Ganda at ni Sofronio Vasquez? Agree po ba kayo dito sa moral lesson ng kanilang pag-uusap? Matapos po ang isang busy at napaka-abalang araw today ay nag-dinner nga po itong si Sofronio Vasquez kasama yung kanyang family, most especially itong kanyang ina, and andito rin po itong kanyang talent manager na si Ma'am Aida, which is araw-araw po tayo kumukuha ng update sa kanyang mga kapolitika. Okay? So, ano ang inyong maging reaction? At tomorrow po ay magbibigay rin po tayo ng update para sa day 7 ni Sofronio Vasquez. And I think nasa ano po siya, nasa All Out Sunday at the same time dito sa ASAP. So magbibigay rin po tayo ng pinakasariwang update, mga ganap activities ni Sofronio Vasquez in and out of the screen. Okay? So